Hindi talaga siya ganun. Even, definitely he's not the type to be flirting with anybody. He's not the type. Ayun. Gusto ko magka-chick mo sa katulad ka. Alam mo, di ba kung manood sa Legacy? Oo nga. Kasi ang mga dialogue, I'd rather be dead than poor. Oh. Diba? Tsaka, Parang dynasty yung mga effect. Simbaho ng putik sa squatter ang dugo niya. Papanood nga, hindi ko naabangan paminsan. You should watch it. Talagang nakakaaliw talaga yung mga lines. Tuloy-tuloy Everyday Survivor meron kang na. mapupulot na line. Oh, yan. Diba? At gamitin natin sa isa't isa. Diba? Yun At siya na maganda yung story. Maganda yung takbo ng story. Alright. Ayan, Legacy. Tapos of course, Survivor Philippines. At ngayon naman, meron kaming international star na bisita ngayon, Kuya Lars. Oo nga. At siyempre kasama siya ni Nalina and Rhea with, siyempre, Romy Garduse. Welcome back. Oh yes! Talaga naman proud to be Pinoy kami. Siyempre, pinakaasam-asam ng sinumang mountaineer ang maakyat ang tinaguriang, eto na, 7 summits. O ang mga pinakamatatayog na bundok sa 7 kontinente ng ating mundo. At kamakailan lang po mga kapuso, nagawa na rin ito ng isang Pilipino. Finally, pinakahuli niyang inakyat ang 5th highest peak in the world, ang Vinson Massif sa Antarctica. Yun, you can see it right now sa inyong mga telebisyon. At narito na po siya, mga kapuso. Kasama natin live the first Filipino to climb the 7 summits, Romy Garduse. Welcome back! Congratulations! Thank you. Good morning. Kamusta na ang buhay since nakabalik ka? Nakaklimatize ka na, kumain ka na ng mga Filipino food na mismo. Oh, yeah, recovery mode ako. So, meaning, kailangan kumain ako ng madami kasi nangayayat ako. Siyempre, recovery din sa trabaho. Kailangan magtrabaho muna. Okay lang. Magtrabaho talaga muna. Kamusta ka naman doon? Tell us about your experiences doon sa Vinson Massif, yung pag-akyat mo. As expected, siyempre, gininaw tayo dahil malamig talaga doon. Sobra, I'm sure. Yeah, although, siyempre, dahil balot na balot naman kami ng mga kasama ko. So, hindi naman kami gaanong nanginig. Ang mas naalala ko yung hirap doon sa terrain kasi maraming part dito na talaga sobrang tarik. Tapos, hindi naman siya parang stairs, diba? So, naka-slope siya ganyan. So, medyo mahirap na technique yung kailangan mong gawin para maklimb yung ganong klaseng bundok. Hindi naman kayo naliparan ng mga gamit, ano? Or naliparan Hindi kayo naman. ilang beses na kailangan habul-habulin nyo pa? Ang problema dahil doon sa steep, minsan pag nakalaglag ka ng gamit, tuloy-tuloy bababa. Di ba mahabol? Parang hirap doon. Siguro yung pinakamalamig namin nasa minus 28, 29 lang. wow! Sa summit mga minus 26. So para ka lang nasa loob ng freezer. So, may labas lang? Oo nga eh. Sa katawan mo, paano yan? Mata, cover din? Normally kapag summit day, parang ganyan. Lalo na kung may hangin. Yes. Na walang exposed na kahit isang maliit na part na skin. Kasi pwede ka ma-frostbite. So, talaga? naka-full mask kami, tapos meron kaming yung goggles, ice goggles. Just to give them an idea kung gaano to kalamig, gaano kakapal ang sapatos mo, ang damit mo, ilang layers ang damit? Yung damit, ako naka 4 layers ako at the time. So, 4 layers. Pero pinaka-importante doon yung last layer kasi yun yung, well, downsuit kasi yung tawag doon. So, yung loob niya down, yung parang feather ng, Down feather, So, yun mismo, kahit minus 40, minus 50, kaya kang tumagal. Basta huwag ka lang tulog. Tsaka yung outfit Kailangan you keep moving. Kailangan, nag-generate ka ng heat. Kasi yung principle niya, i-retain yung heat. Yung heat retention niya. Pero Romy, sa 7 summits na naakyat mo, ano yung pinakamahirap? Sabi ba, ito yun? Baka ma-misinterpret ako. Sabihin ko muna na lahat sila nahirapan ako. Correct. Of course. Yes. Pero siyempre, kung irarang ko siguro, kung pipilitin ko irarang siguro, Everest pa rin. Dahil masyadong enough mansion, maraming effort yun. Siguro yun sa Alaska yung dinali yung pangalawa, tapos sa Concagua. Itong huli, siguro pang-4 kong irarang. Was there a time that you said, ay, ayoko na, bababa na ako? Was there a time na, di ba parang nawala ka ng loob, tinamad ka na, ayoko na, next time na lang? Maraming beses. Talaga, Romy, yung ginagawa mo yung, ayan, so tuktok na tuktok ka na niyan, talaga. Ito nasa Locam pa lang to. So dito nagpe-prepare yung pa lang. kanina, yung may video. Yung may video na nakahiga ako, ayun. Summit yun, summit. Naglagay ka ba ng flag? Nagwagayway lang. Pero bawal mag-iwan. Baka huliin ako ng pulis. May pulis para sa taas, nagbabantay. Pero meron kang kasama nagkano, di ba? May nangyari sa kanya, he had to go down earlier than you. Oh, yeah. Yung kasama nating Pinoy. Unfortunately, doon sa high camp, nagsimula yung problema niya. Apparently, may pneumonia pala siya, papusak pa lang kami. Ay, nako. So, nagkaroon siya ng pulmonary edema. So, hindi na siya nakatuloy umakyat. Delikado na rin pilitin kasi it could be fatal. So, totoo lang, pag umaakyat ka, parang lumilipad ng aeroplano, iba yung hangin di ba? Parang ang nipis.
mas manipis Siyempre, siya. yung altitude, Mahirap huminga, no? Mas mahirap puminga. Ayun yung nagko-cost ng pulmonary edema, kaya nagkakaroon yung kasama. Ayan yung video na iwawagayway ni Romy, ang ating bandila. Ayoko ng malaki, baka pa rin The nahanap. first Filipino. Ever, Yeah. 7 summits. Yes. Teka, Romy, sigurado ka ba binaba mo yung flag o baka naman binoon mo dun sa ano? Hindi, Sex hindi. no? Hindi, importante yan eh. Lagi ko binabalik yan sa ballpark. Okay. Again, congratulations. Thank you. Proud of you. Yep. Hindi kami sasama sa iyo. Uy, wait. So ito, last question. Ano na ngayon ang magiging buhay ni Romy after the 7 summits? May challenge ka pa ba? Madami pa, nasa basic level pa lang tayo. So, yung mga naiisip ko dyan, yung mga polar expedition, medyo mahirap i-plano yan kasi 2-month effort, 3-month effort yan. So, medyo tsaka na siguro yan. Siyempre, marami pa tayong mga big mountains na gustong makita. If ever you go to North Pole, paki-hike kay Santa. Congrats, Romy. Maraming salamat. Thank you very Sa much. Romy Garduse. Thank you. Yan. Good luck sa future plans. Babalik po ang unang hinit. Siya lang kayo. Alright. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit. Pasarapan ng luto ang nasaksihan sa ikatlong Umami Challenge ng Ajinomoto. Mahigit 300 aspiring chefs mula sa 27 schools ang nagpasiklaban sa kanilang food presentation. Kabilang sa mga category ang Umami Bento category, Mystery Umami Ingredient category, at Amazing Aji Ginesa Rice. State-of-the-art Media Center for Communications and Multimedia Art Majors ang binuksan ng Southville International School and Colleges in Las Piñas. Up-to-date facilities in broadcasting, audiovisual presentation, video editing, graphic design, and animation ang nagagamit ng mga students upang maging bihasa na sila when they go out in the real world of broadcasting and multimedia arts. Matatagpuan ng Southville International School sa BF Homes International, Las Piñas City. Big discounts ang na-enjoy ng mommies and mommies-to-be sa katatapos lang ng The Baby Company Grand Baby Fair.